Humahagupit ang malamig na hanging amihan sa malawak na espasyo sa harap ng Quezon City Hall of Justice. Ang mga tuyong dahon ng nara na nakalatag sa semento ay lumilikha ng kaluskos. Nababalot ang kalangitan ng kulay abong ulap, nagbabadyang bumuhos ang malamig na ulan anumang sandali. Mula sa pangunahing hagdanan ng gusali, isang babae ang dahan-dahang bumababa. Si Celeste Aguilar, 28 taong gulang. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sobreng naglalaman ng kopya ng kanilang annulment petition na katatapos lang formal na tanggapin ng korte. 10 taon, isang napakahabang 10 taon. Sa lahat ng panahong iyon, namuhay si Celeste bilang isang aliping walang sariling pangalan sa pamamahay ng mga reyes. Gigising siya ng alas 5 ng umaga para sa biyenan niyang si Imelda. Isang banayad na umaga para sa iyo, Mama, ang sasabihin niya. Ngunit ang totoo, ito ang simula ng kanyang pagkaalipin. Kailangang perpektong plansado ang mga polo ng asawa niyang si Ramon, walang kahit isang lukot. At hindi lang iyon, pati ang mga damit ng bayaw niyang si Elena na umuuwi lang tuwing Sabado at Linggo ay kailangan niyang tiklupin bago pa man magsimula ang kanyang sariling araw. Ganoon ang buhay niya, parang isang alipin. Mahigpit na hinawakan ni Celeste ang sobre habang tinatahak niya ang bawat baitang ng hagdanan na para bang ninanamnam ang bawat hakbang. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, pakiramdam niya ay bibigay siya anumang oras. Ngunit kinagat niya ang kanyang mga labi at nagtiis. Tapos na. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa sandaling iyon, isang matinis na boses ang pumunit sa katahimikan ng lugar. Hoy! Hintayin mo ako! Nang lumingon si Celeste, nakita niya ang isang babae, si Imelda Reyes, na mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Ang mamahaling fur coat nito ay iwinawagayway ng hangin. Si Imelda, ang kanyang biyenan, isang tipikal na mayaman at sosyal na ginang mula sa Dasmariñas Village. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaset mula sa parlor. Walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Bawat daliri niya ay kumikinang sa mga gintong singsing. Sa likuran ni Imelda, tamad na sumusunod ang kanyang asawa, si Ramon. Hawak niya sa isang kamay ang pinakabagong modelo ng smartphone, habang ang isa naman ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang mapanlibak na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Huminto si Imelda sa mismong harap ni Celeste. Sumingaw mula sa fur coat niya ang matapang na amoy ng naphthalene. Hoy ikaw! Iwanan mo rito ang kabayaran. Sa lahat ng taon na kumain ka ng libre at namuhay ng marangya sa pamamahay namin. Mama Imelda, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Anong ibig kong sabihin? Alam mo kung ano yon? Ang VIP card ng hotel ng pamilya namin. Ibigay mo sa akin yan, bilis! Sigaw ni Imelda, sabay tulak ng malakas sa dibdib ni Celeste gamit ang dalawang kamay. Aray! Napaurong si Celeste ng 2 o 3 hakbang. Dahil doon, nahulog ang kanyang shoulder bag sa semento at kumalat ang laman nito. Isang pitaka, hand cream, ballpen, at isang maliit na salamin na gumulong sa maruming sahig. Isang tuyo at masakit na tunog ang narinig. Nagkaroon ng lamat ang salamin. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ang salamin na iyon ang nag-iisang alaala mula sa kanyang yumaong ina. Anak, pasensya ka na. Ito lang ang maibibigay ko sa iyo sa pag-aasawa mo. Ang huling sinabi ng kanyang ina habang inaabot sa kanya ang murang salamin na may disenyong bulaklak. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ito. Sa salamin, ang kanyang refleksyon ay basag at hati. Saan mo naman itinago ang VIP card ng anak ko, ha? Ikaw na aliping walang kuwenta. Pasigaw na sabi ni Imelda. Ang mga taong dumaraan sa harap ng Hall of Justice ay napapatingin sa kanila. Pero wala itong pakialam. Ang dignidad ay hindi na mahalaga sa kanya. Ang tanging laman ng isip niya ay ang itim na plastic card na iyon. Hindi inaalis ang tingin sa smartphone, nagsalita si Ramon.
Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama Celeste. Hindi ka na rin naman pupunta sa hotel na yon, di ba? Iyon ay isang patalim na walang awa. Pagkatapos ng 10 taong pagsasama, iyon lang ang salitang kaya niyang sabihin. Dahan-dahang itinaas ni Celeste ang kanyang mukha at tiningnan si Ramon, patuloy pa rin itong nagse-cellphone. Walang tigil ang paglabas ng mga message notification mula sa isang pangalang Micaela. Nanginginig ang mga labi ni Celeste. Hindi dahil sa galit, kundi sa kawalan. Isang matinding kawalan ng pag-asa na halos hindi na niya kayang tumayo. Ang katotohanan na ang 10 taon ng kanyang buhay ay mas magaan pa kaysa sa isang piraso ng plastic card. Ang katotohanang iyon ay parang isang higanting martilyo na dumurog sa kanyang dibdib, ngunit hindi umiyak si Celeste. Sa halip, isang nakakakilabot na malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, kunin ninyo, sabi ni Celeste habang kinukuha ang itim na card mula sa kanyang bag. Isang makinis na card na walang gasgas. Nanlaki ang mga mata ni Imelda nang makita ito. Dahil yan mismo ang nagpapakita kung anong klase kayong mga tao. Pagkasabi noon, ibinato ni Celeste ang card patungo sa mukha ni Imelda. Umikot ito sa hangin at bumagsak sa isang sanaw ng maruming tubig na nagmula sa isang kalapit na karinderya. Sa gitna mismo ng maitim at malangis na tubig na may halong mga tira-tirang pagkain. Nagbago ang mukha ni Imelda dahil sa galit at gulat. Ang reyna ng Dasmariñas Village na nakasuot ng fur coat ay binalewala ang kanyang dignidad at pride. Lumuhod siya at gumapang sa maruming sanaw. Hindi niya inalintana ang pagkabasa ng kanyang damit sa putik habang desperadong hinahanap at kinukuha ang card. Nang makuha ito, pinunasan niya ito gamit ang manggas ng mamahaling fur coat at tumawa ng nakakatakot. Tanga kang babae ka, itatapon mo tong napakahalagang bagay na to? Alam mo ba kung magkano to? Tahimik na pinagmasdan ni Celeste ang kaawa-awang anyo ng kanyang biyenan. Para siyang tumitingin sa isang insekto o mas mababa pa roon. Ang babaeng tinawag niyang Mama Imelda at pinagsilbihan sa loob ng 10 taon ay nagkukumahog sa putikan para sa isang piraso ng plastic card. Itinatak ni Celeste ang imaheng iyon sa kanyang isipan. Si Ramon, sa kabilang banda, ay hindi man lang tinulungang tumayo ang kanyang ina. Patuloy lang siyang nagtatype sa kanyang smartphone, nagpapadala ng mensahe sa kabit niyang si Micaela. Mika, nakuha ko na ulit yung card. Haha, saan tayo magkikita mamaya? Tahimik na tinalikuran sila ni Celeste. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa semento. Hakbang. Isa pang hakbang. Hindi na siya lumingon pa. Hinahampas ng malamig na hangin ang kanyang buhok. Unti-unting lumiit ang kanyang anyo sa gitna ng mga nagkalat na tuyong dahon. Buti nga sa'yo! Sigaw ni Imelda mula sa likuran. Hawak-hawak ang card. Pinalayas kang walang-wala tapos ang yabang-yabang mo pa. Huwag ka nang lalapit sa card na to. Kahit kailan. Sumunod naman si Ramon. Oo nga, Celeste. Buti na lang hindi na kami magbabayad ng kahit isang sentimong danyos. Ang gaan sa pakiramdam. Ang mga masasakit na salita nila ay tinangay ng hangin patungo sa likod ni Celeste. Ngunit hindi natinag ang kanyang paglakad. Sa katunayan, ang bawat hakbang niya ay lalong naging matatag at tiyak, tuwid na tuwid ang kanyang likod. Ang hindi alam ng mga hangal na mag-inang iyon ay ang nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Isang nakakatakot na plano ng paghihiganti. Nang makalabas sa lugar ng korte, pumara ng taxi si Celeste at umupo sa likod. Nang sumara ang pinto at lumayo ang ingay sa labas, isang butil ng luha na matagal niyang pinigilan ang tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang salamin na may lamat at marahang tiningnan ito. Ang salamin na pamana ng kanyang ina. Sa basag na refleksyon, ang kanyang mukha ay kakaibang malinaw. Inay! Bulong niya sa mahinang boses. Okay na po ako. Umarangkada ang taxi. Mabilis na lumayo ang gusali ng korte sa bintana. Ang 10 taon ng pagdurusa ay nagiging parte na ng nakaraan. May luha sa mga mata ni Celeste.
ngunit ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakatikom. Nagpapakita ng matibay na determinasyon. Sa loob ng taxi, kinuha ni Celeste ang kanyang smartphone. Dahan-dahan niyang ini-scroll ang kanyang contact list. Ramon Reyes, delete. Imelda Reyes, delete. Elena Reyes, delete. Isa-isa niyang binura ang mga bakas ng kanyang mapait na nakaraan gamit lang ang dulo ng kanyang daliri. Matapos burahin ang lahat, isang numero ang kanyang tinawagan. Hello, Attorney Santos. Si Celeste Aguilar po ito. Yung mga dokumentong pinag-usapan natin, ihahanda ko po lahat ngayong araw. Nang ibaba niya ang telepono, ang tingin ni Celeste ay nagbago na, para siyang ibang tao. Hindi na ito ang mga mata ng kaawa-awang babae na nagpipigil ng luha sa harap ng korte. Ito na ang mga mata ng isang babaeng nagtiis ng 10 taon, nagtago ng kanyang mga kuko, at sa wakas ay ilalabas na ang kanyang mga pangil. Habang tinitingnan ang sariling refleksyon sa bintana ng taxi, bumalik ang isip ni Celeste sa nakaraan. 10 taon. Isang panahon na kahit ang salitang impyerno ay hindi sapat para ilarawan. Noong bagong kasal pa lang sila, nangarap si Celeste, nangarap siyang bumuo ng isang pamilya kasama ang taong mahal niya, magkaroon ng masayang hapagkainan, at mag-alaga ng isang simpleng kaligayahan, isang ordinaryo at masayang kinabukasan na pinapangarap ng bawat babae. Ngunit ang pangarap na iyon ay gumuho sa sandaling tumuntong siya sa pamamahay ng mga Reyes. Para kay Imelda, si Celeste ay hindi manugang. Isa lang siyang libreng kasambahay. Iyon ang laging sinasabi ni Imelda. Gigising siya ng alas 5 para ihanda ang almusal ng buong pamilya. Si Imelda, dahil sensitibo raw ang dila, ay kailangang maligamgam na lugaw ang ihain tuwing umaga. Kung hindi, hindi niya ito kakainin. Si Ramon naman, para maipagyabang sa mga kasamahan sa trabaho, ay ihahagis kay Celeste ang ashtray kapag may kahit katiting na lukot ang kwelyo ng kanyang polo. Paglalaba, paglilinis, pamimili, ani isang salita ng pasasalamat ay wala siyang natanggap. Ang tabang naman ng sinigang ngayon. Kahit aso hindi to kakainin. Ilang beses nang ibinagsak ni Imelda sa mesa ang mainit na sabaw. Kapag natalsikan si Celeste at napaso, walang sino man ang nag-alala. Ang dumi mo! Punasan mo yan agad! Mga sigaw lang ang natatanggap niya. Si Ramon, na kanyang asawa, ay hindi man lang siya tinulungan. Nagbubulag-bulagan lang ito. O mas malala pa, kasama pa niya ang kanyang ina sa pang-aapi kay Celeste. Huwag mong gagalitin si Mama. Sundin mo lang ang lahat ng sinasabi ko at ni Mama. Trabaho mo lang ang bahay. Ikaw na walang alam sa mundo. Huwag kang makikialam sa mga bagay sa labas. 3 taon matapos silang ikasal, hindi na natulog si Ramon sa kanilang silid. Laging may dahilan. Trabaho, meeting, pakikisama. Gabi-gabi na itong umuuwi. Minsan, sa maliit na sofa sa sala lang ito natutulog, o minsan naman ay hindi na umuuwi. Matagal nang napansin ni Celeste ang amoy ng pabango ng ibang babae sa damit nito. Bakit niya tiniis ang ganitong impyerno sa loob ng 10 taon dahil sa isang pangako sa kanyang yumaong ina? Isang araw bago siya ikasal, habang nakaratay sa sakit ang kanyang ina, hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabi, Celeste, anak, ang pag-aasawa ay pagtitiis. Kahit gaano kahirap, huwag kang susuko agad. 3 taon lang. Pagkatapos ng 3 taon, sigurado akong magiging maayos din ang lahat. Pasensya ka na. Anak, wala akong maibibigay sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang sumpa na gumapos kay Celeste. Lumipas ang 3 taon, naging 5, hanggang sa 10, ngunit walang naging maayos. Ang impyerno ay lalo lang lumalim at dumilim. Namatay ang kanyang ina noong 5 taon ng kanyang pag-aasawa. Kahit sa burol, inutusan siya ni Imelda na asikasuhin ang abuloy at makipag-usap sa mga kamag-anak. Huwag kang ang iyak ng iyak dyan. Hindi na babalik ang mga patay. Mas mabuting gampanan mo ang tungkulin mo bilang asawa
ng isang Reyes, kahit ang panahon para magluksa sa pagkamatay ng ina ay ipinagkait sa kanya. Noon, may isang bagay na naputol sa loob ni Celeste. Ang sinabi ng kanyang ina na magtiis ay para sa kanyang kaligayahan, hindi para patayin niya ang kanyang sarili at mamuhay bilang alipin. Kung magpapatuloy siya ng ganito, babaliwalain niya ang hiling ng kanyang ina. Kailangan kong bawiin ang buhay ko. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang tunay na laban ni Celeste. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang lahat, tahimik siyang nag-aaral sa kanyang silid gamit ang smartphone at laptop. Ang maliit na pamanang ₱1,000,000 mula sa kanyang ina ang ginamit niyang puhunan. Nagbasa siya ng mga balitang pang-ekonomiya, sinuri ang mga financial statement ng mga kumpanya at pinag-aralan ang sitwasyon ng mundo. Habang nagtitiis sa antok, paisa-isang binili niya ang mga shares ng mga kumpanyang may magandang kinabukasan. Ang 10 taon na namuhay si Celeste bilang alipin ay siya ring 10 taon kung saan ang investor na si Celeste Aguilar ay tahimik na nagpayaman nang walang nakakaalam. Nagbago na ang tanawin sa labas ng bintana ng taxi patungo sa mga gusali ng opisina sa BGC. Maingat na isinilid ni Celeste ang basag na salamin sa kanyang bag at ikinuyom ang kanyang kamao. Inay, tingnan ninyo! Hindi na iiyak ang anak ninyo. Mula ngayon, sisimulan ko na ang laban para mabuhay ayon sa gusto ko. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagtataglay ng lakas na parang bakal, isang lakas na tanging ang mga nakaligtas sa 10 taong impyerno lang ang mayroon. Samantala, sa bahay ng mga Reyes, nakaupo sina Imelda at Ramon sa sofa sa sala. Tinititigan ni Imelda ang VIP card na pinulot niya mula sa putikan na para bang isang kayamanan. Ang tangang babae na yon, basta na lang binitiwan tong napakahalagang bagay. Hayaan mo na mama. Ang mahalaga, bumalik na sa atin yung card. Wala na siyang kaugnayan sa atin. Umalis siyang walang-wala. Wala na siyang magagawa. Humalakhak si Ramon habang minamasahe ang balikat ng ina. Tama ka. Kailangan nating ipagdiwang ang 70th birthday ko ng bongga gamit ang card na to. Siyempre, mama. Sa card na yan, kahit ang pinakamagarang party room sa pinakamamahaling hotel, madali lang nating makukuha. Nagtawanan ng malakas ang mag-ina. Puno ng pananabik sa marangyang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Ang hindi nila alam ay kung sino ang tunay na may-ari ng card na hawak nila at kung saan nanggagaling ang perang pambayad para dito. Bumaba ng taxi si Celeste at nagtungo sa isang maliit pero modernong kondominium sa BGC na may autolock. Isang lugar na walang sinumang nakakaalam. Isang santuwaryo para lamang sa kanya. Pagpasok, ibinaba niya ang kanyang gamit at dumiretso sa kwarto. Sa likod ng aparador, sa maliit na espasyo sa pagitan nito at ng pader, ipinasok niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang maliit na metal na kahon, isang kulay abong kahadeyero na kasya sa 2 palad na may kaunting alikabok. Walang sinuman sa bahay ng mga Reyes ang nakakaalam sa pagkakaroon nito. Sanay na pinaikot ni Celeste ang dial. Isang maliit na click ang narinig at bumukas ang kaha. Sa loob, mayroong 2 folder at isang maliit na kwaderno. Binuksan niya ang unang folder. Sa Maxing Padi, lumabas ang ilang piraso ng titulo ng lupa. Palawan, Tagaytay, Baguio. Mga lupang binili niya gamit ang perang pamana ng kanyang ina bago pa siya ikasal, matapos niyang personal na bisitahin at suriin ang potensyal ng bawat lugar. Ang pangalawang folder ay naglalaman ng makapal na bunton ng mga statement of account mula sa isang stock brokerage firm. Dumausdos ang tingin ni Celeste sa mga numerong nakasulat doon, account balance, daan-daang milyong piso. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang perang ito ay hindi dahil sa swerte. Ito ang resulta ng kanyang pagpupunyagi gabi-gabi, sa ilalim ng kumot,
Gamit lang ang liwanag mula sa kanyang smartphone. Nag-aral siya ng ekonomiya, nagsuri ng mga kumpanya at inunawa ang mundo. Ito ang bunga ng kanyang pawis at luha na dahan-dahan niyang pinalago sa loob ng 10 taon. Sa huli, kinuha niya ang kwaderno. Nang buksan niya ito, nakita ang siksik at maayos na pagkakasulat. Petsa ng pagbili, pangalan ng kumpanya, bilang ng shares, presyo bawat share ang 10 taong record ng kanyang pag-invest. Sa unang pahina, nakasulat sa matatag na sulat kamay ni Celeste, ang 1 milyong piso na iniwan ni inay. Gagawin ko itong lakas para protektahan ang aking sarili. Marahang hinaplos ni Celeste ang takip ng kwaderno at isinilid ang lahat ng dokumento sa kanyang bag. Tama. Ang pinakamalaking sikreto sa pamilya Reyes ay walang iba kundi si Celeste mismo. Ang VIP card ng hotel na labis na ipinagyayabang ng kanyang biyenan. Ang itim na card na ginagamit ni Ramon para magpasikat sa kanyang mga kasamahan. Ang card na ipinagmamalaki ni Imelda sa kanyang mga kaibigan sa Senior Citizens Association. Ang annual fee ng card na iyon, ang buwanang bayarin sa mga restaurant ng hotel, ang bayad sa spa, ang presyo ng mga mamahaling alak, saan kaya nanggagaling ang lahat ng bayad? Mula sa bank account ni Ramon? Imposible. Bagamat mayroon siyang magandang opisina sa isang magandang lokasyon sa Makati at nagpapatakbo ng kumpanyang may marangyang pangalan na Reyes Asset Management, ang totoo ay isa lamang siyang manloloko na nagnanakaw ng pera mula sa kanyang mga kliyente. Ang lahat ng kita ng kanyang kumpanya ay napupunta sa kanyang mga luho at sugal, at ang kanyang personal na bank account ay laging walang laman. Kung gayon, sino ang nagbabayad? Lahat ay pera ni Celeste. Ang mga dibidendo at kita mula sa mga stocks na binibili niya gabi-gabi sa ilalim ng kumot, ang perang iyon ay automatikong naililipat buwan-buwan sa account na nakakonekta sa VIP card. Sinadya ni Celeste na iset up ito ng ganoon para hindi siya paghinalaan ng pamilya, para patuloy silang maniwala na siya ay isang tanga at walang alam na asawa. Sa loob ng 10 taon, perpektong ginampanan ni Celeste ang papel ng isang hangal. Celeste, manatili ka lang sa bahay at mag-asikaso. Stocks? Ikaw na walang alam sa mundo. Kapag nagsalita ka tungkol sa pera, pagtatawanan ka lang. Iyon ang laging sinasabi ni Ramon. Sa tuwing maririnig niya iyon, yumuyuko lang si Celeste at hindi umiimik. Sa isip niya, pinagtatawanan niya ang mga walang kuwentang investment report ni Ramon. Pero hindi niya ito ipinapakita. May isa pang sikreto si Ramon. Ang kanyang kabit na si Micaela. Ang tunay niyang pangalan ay Micaela Santos. 29 taong gulang. Isa siyang kliyente na lumapit sa opisina ni Ramon para humingi ng payo sa investment, ngunit kalaunan ay naging kabit nito. O mas tamang sabihin, isang babaeng naging linta sa pera ni Ramon. Naniniwala si Micaela na si Ramon ay isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng maraming gusali sa Metro Manila dahil iyon ang kasinungalingang sinabi ni Ramon sa kanya. Kaya naman nagmamadali si Ramon na makipaghiwalay kay Celeste para makapagsimula ng bagong buhay kasama si Micaela. Ayaw niyang magbayad ng kahit 1 sentimo ng danyos. Kaya gumawa siya ng kung ano-anong dahilan para palabasin na si Celeste ang may kasalanan. Hindi marunong sa gawaing bahay. Sumasagot sa biyenan. Hindi magkaanak. Ginamit niya ang lahat ng kasinungalingan para makamit ang annulment. Alam ni Celeste ang lahat ng ito, ang panloloko ni Ramon, ang pagkakaroon ni Micaela, at ang pag-uudyok ni Imelda sa likod ng lahat. Nakikita niya ang lahat. Ngunit pumayag pa rin siya sa annulment. O mas tamang sabihin, gusto niya ang annulment dahil ito ang tanging paraan para makatakas siya sa impyerno. Mula sa bintana ng kanyang bagong apartment, pinagmasdan ni Celeste ang tanawin ng BGC. Ang libu-libong ilaw ay kumikinang na parang mga hiyas. Kinuha niya ang kanyang smartphone at nagpadala ng maikling mensahe sa abogado niyang si Attorney Santos. Ituloy ang plano.
Ang mga mata ni Celeste na nagpindot ng send ay mas malamig pa kaysa sa mga ilaw ng gabi at puno ng determinasyon. Si Ramon Reyes ay isang taong walang laman. Ang kanyang buhay ay binuo ng yabang, kasinungalingan at panlilinlang. Ang Reyes Asset Management na itinatag niya gamit ang maliit na pamanang iniwan ng kanyang ama ay halos isang paper company lang. Wala siyang kahit katiting na kaalaman sa pananalapi. Magaling lang siyang magsalita at mukhang palakaibigan. Kaya madali niyang naloloko ang mga mayayamang matatanda para ipagkatiwala sa kanya ang kanilang mga ipon para sa pagre-retiro. Ma'am, itong produkto po ay garantisadong hindi malulugi at may taunang tubo na 10%. Walang kahihiyan niyang sinasabi ang mga imposibleng pangako. Kung swertehin at kumita, ibibigay niya ang maliit na bahagi bilang dibidendo sa kliyente at ibubulsa ang natitira. Kung malugi, sasabihin niyang dahil ito sa pagbabago ng merkado at ipapasa ang lahat ng lugi sa kliyente. Isang tipikal na modus ng isang manloloko, imposibleng makapagbayad ang ganoong tao ng annual fee at mga gastusin sa isang VIP card. Halos lahat ng perang nanakaw niya mula sa mga kliyente ay napupunta sa pagpapanatili ng kanyang marangyang pamumuhay. At bilang regalo sa kanyang kabit na si Micaela, alam ni Celeste ang lahat ng ito. Ilang taon matapos silang ikasal, nagsimula siyang maghinala sa mga kilos at salita ni Ramon, kaya palihim niyang inimbestigahan ang kanyang mga gawain. Sa simula, maliit na pagdududa lang. Ngunit habang tumatagal ang kanyang investigasyon, ang mga kasinungalingan at kataksilan ni Ramon ay unti-unting lumalabas. Na para bang nagbabalat ng sibuyas. Kumuha si Celeste ng isang private investigator para masusing imbestigahan ang kilos ni Ramon. Sa report ng investigador, mayroong maraming litrato ni Ramon at Micaela na kumakain sa mga mamahaling restaurant, namimili sa mga designer shop, at nagkikita sa mga luxury hotel. Bukod dito, kinausap din ni Celeste ang dating accountant ng kumpanya ni Ramon. Sa simula, ayaw magsalita ng babae. Ngunit dahil sa sinseridad ni Celeste at sa sarili nitong pagkadismaya sa mga ginagawa ni Ramon, sa huli ay isiniwalat niya ang lahat. Kung paano ninakaw ni Ramon ang pera ng mga kliyente, pinalsipika ang mga libro ng kumpanya at ginamit ito para sa sariling kapakanan. Nakuha ni Celeste ang mga detalyadong pamamaraan at mga matitibay na ebidensya. Ang pinakakinagalit ni Celeste ay ang tangkang pagkuha ni Ramon kahit sa pamanang iniwan ng kanyang pamilya. Celeste, di ba may mga lupa ang pamilya nyo? At may pera ring iniwan ang nanay mo. Bakit hindi mo invest sa kumpanya ko? Doblehin ko agad yan. Lubos na minamaliit ni Ramon si Celeste. Kaya naman nasabi niya ang mga ganoong salita nang walang pag-aalinlangan, hindi niya alam na mas magaling pa si Celeste sa kanya sa larangan ng pamumuhunan. Nang marinig iyon ni Celeste, lubos niyang kinasuklaman si Ramon. Ang taong ito ay isang hayop na walang puso, naisip niya. Hindi ko hahayaang gamitin niya para sa kanyang maruming pagnanasa ang perang pinaghirapang iwan sa akin ng aking yumaong ina. Mula noon, buo na ang desisyon ni Celeste. Makikipaghiwalay siya, ngunit hindi siya aalis ng tahimik. Sisingilin niya ng husto ang lalaking ito at ang biyenan niyang kumonsinti sa kanya sa lahat ng kanilang kasalanan. Sa loob ng 10 taon, dahan-dahan niyang inihanda ang lahat. Ang baho ng kataksilan ng kanyang asawa ay kumalat sa buong bahay. Ang cheap at matamis na pabango ni Micaela, ang amoy kanal na mga salitang puno ng kasinungalingan ni Ramon, at ang nakasusuklam na amoy ng katandaan at kasakiman ni Imelda na nagbubulag-bulagan sa lahat. Gusto na ni Celeste na tumakas mula sa bahay na iyon sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pag-alis ng padalos-dalos ay para sa mga hangal. Ang paghihiganti ay isang putaheng masarap ihain ng malamig, patayin ang emosyon, patalasin ang rason, gumawa ng perpektong plano, at isagawa ito sa tamang panahon. Iyon ang laging sinasabi ni Celeste sa sarili habang nagtitiis. Nang hilingin ni Ramon ang annulment, sa loob-loob ni Celeste ay nagdiwang siya
hangal na lalaki. Siya mismo ang nagbukas ng pinto patungo sa kanyang kapahamakan. Tinanggap ni Celeste ang lahat ng hindi makatarungang kondisyon na inilatag ni Ramon. Walang danyos, walang hatian ng ari-arian. Pumirma siya sa mga kasulatan na para bang siya ang may kasalanan. Siguradong inakala ni na Ramon at Imelda na nanalo na sila, na sumusunod lang si Celeste dahil sa takot. Ang hindi nila alam, iyon ay simula pa lamang ng engrandeng plano ni Celeste. Sa kanyang bagong apartment sa BGC, muling binasa ni Celeste ang makapal na report mula sa investigation company. Ang litrato ni na Ramon at Micaela na magka-holding hands papasok sa isang hotel, habang tinitingnan ang litrato, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng lungkot o galit. Ito ay malamig na parang yelo. Ramon Reyes, ang asawang minamaliit mo at walang alam sa mundo ang siyang kukuha ng lahat ng mayroon ka. Bulong ni Celeste. Isinara ang folder at inilagay sa isang drawer na may susi. Tahimik na lumalalim ang gabi sa Maynila. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, isang malaking bagyo ang unti-unting lumalakas. Ilang araw matapos maaprubahan ang annulment, huling binisita ni Celeste ang bahay ng mga Reyes kung saan siya tumira ng 10 taon. Naghahanda raw sina Imelda at Ramon para sa 70th birthday party ni Imelda, kaya maaga silang umalis. Ang bayaw niyang si Elena ay may asawa na at hindi na nakatira doon. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Pabor ito kay Celeste. Makakapag-ayos siya ng kanyang mga gamit nang hindi nakikita ang mga nakasusuklam na mukha nila. Pinindot niya ang passcode ng pinto at pumasok. Sa loob ng 10 taon, tuwing umaga, ay inihahanda niya ang tsinelas para sa kanyang biyenan at asawa. Ngayon, wala ni isang tsinelas sa lugar na iyon. Hindi nag-alis ng sapatos si Celeste. Naglakad siya sa malamig na marmol na sahig. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang talampakan. Hindi ito lamig ng sahig. Ito ang lamig ng mismong bahay. Isang bahay na walang init at pagmamahal. Napahinto si Celeste sa kusina. Dito niya ginugol ang pinakamahabang panahon sa bahay na iyon. Ang kusina kung saan naghuhugas siya ng bigas sa malamig na tubig kahit taglamig sa dilim ng 5:00 ng umaga. Ang kusina kung saan ibinagsak ng kanyang biyenan ang mainit na sabaw sa sahig dahil matabang daw. Ang 10 taon ng kanyang pagdurusa at luha ay nakakapit sa bawat sulok ng kusinang ito. Napansin niya ang isang apron na nakasabit sa pader. Dati, mayroon itong cute na disenyo ng bulaklak, ngunit ngayon, sobrang dumi na nito dahil sa mantika na hindi na makita ang orihinal na itsura. Sira na ang tali at makintab na sa dumi ang bulsa. Ang 10 taon ay nakakulong sa apron na ito. Kinuha ni Celeste ang apron. Sumingaw ang amoy ng mantika, ang pinaghalong amoy ng tempura, pritong manok, at iba pang paborito ng kanyang biyenan at asawa na daan-daan. Libu-libong beses niyang niluto. Tinitigan niya ito sandali, at sa susunod na sandali, itinapon niya ito sa lababo. Isang tuyong tunog ang narinig nang bumagsak ito sa maruming tubig na naipon sa lababo. Lumubog ang maduming disenyo ng bulaklak at nawala sa paningin. Paalam. Mahina at tahimik niyang sabi. Sa isang salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng kanyang nararamdaman sa loob ng 10 taon. Hindi na niya muling nilingon ang kusina. Sunod siyang nagpunta sa master's bedroom. Hindi sa kwarto niya. Sa kwarto na dating ginagamit nilang mag-asawa, o mas tamang sabihin, halos si Celeste lang ang gumagamit nito. Ilang taon nang hindi natutulog si Ramon sa silid na ito. Pumunta siya sa likod ng aparador sa isang sulok. Sa makitid na espasyo sa pagitan ng aparador at pader, iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang kulay abong kahadeyero. Kinuha niya ang lahat ng dokumento at inilagay sa kanyang bag. Ang mga titulo ng lupa, mga statement mula sa brokerage, at ang kwadernong naglalaman ng kanyang 10 taong investment record. Ito ang kanyang mga armas para mabuhay at para sa kanyang paghihiganti. Bago umalis ng kwarto, napansin niya ang kanilang wedding picture
na nakapatong sa aparador. Isang batang Celeste na nakasuot ng puting wedding gown. Sa tabi niya, isang nakangiting Ramon na nakatuksedo. 10 taon na ang nakalipas. Masaya nga siya. Walang kasinungalingan sa ngiti sa litratong iyon. Tinitigan niya ito sandali nang walang imik. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay at itinumba ito. Narinig ang maliit na tunog ng nabasag na salamin. Hindi niya ito pinansin. Isinukbit niya ang kanyang bag at lumabas ng kwarto. Dinaanan ang hallway, ang sala, at nagtungo sa pinto. Bago buksan ang pinto, huling beses siyang napahinto. Sa ibabaw ng lalagyan ng sapatos, nakasabit ang isang naka-frame na calligraphy na ipinagmamalaki ni Imelda. Ang manugang ng pamilya Reyes ay dapat maging magalang sa kanyang mga biyenan, masunurin sa kanyang asawa, at magbigay karangalan sa pangalan ng pamilya. Binasa ni Celeste ang mga salita at napangisi. Karangalan ng pamilya? Ano kaya ang mararamdaman ninyo, Mama Imelda? Kapag nalaman ninyong ang karangalan na iyan ay itinaguyod ng pera ng kasambahay na minamaliit ninyo. Nagsuot ng sapatos si Celeste at binuksan ang pinto. Bago tuluyang umalis, lumingon siya at huling tiningnan ang loob ng walang taong bahay. Ang 10 taon ng pagdurusa, 10 taon ng labanan, 10 taon ng impyerno, ngayon, nagpaalam na siya sa lahat ng iyon. Sumara ang pinto, nang may malakas na kalabog. Ang hangin sa labas ay parang iba. Parehong langit ng Maynila, ngunit paglabas niya ng gate ng mga Reyes, parang mas malinis ang hangin at mas maliwanag ang sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay unti-unting natutunaw ang mabigat na bakal na nakadagan sa kanyang dibdib sa loob ng 10 taon. Bago umalis, nag-iwan si Celeste ng isang sulat sa mesa sa sala. Isang linya lang ang nakasulat, "Maraming salamat sa lahat." Iyon ang kanyang huling paalam. Puno ng matinding sarkasmo. Malalaman lang nila ang tunay na kahulugan nito kapag tapos na ang lahat. Pagkaalis sa bahay ng mga Reyes, pumasok si Celeste sa isang tahimik na kafe. Umupo siya sa tabi ng bintana at binuksan ang kanyang laptop. Umorder siya ng isang tasang black coffee at dahan-dahang binuksan ang isang website. Ang website ng isang credit card company. Nag-login siya at binuksan ang page ng impormasyon ng miyembro. VIP, hotel card. Card number, 7749. Pangalan, Ramon Reyes. Debit account, Celeste Aguilar. Securities linked account. Huminto ang daliri ni Celeste sa keyboard. Nakasulat sa screen, available credit limit. Unlimited. Nag-type siya ng mga bagong numero. New credit limit, 100,000. Inilagay niya ang cursor ng mouse sa confirm button. Hindi siya nag-atubili. Click. Isang tuyong tunog ang umalingaw-ngaw sa cafe. Credit limit change completed. Nang makita ang notification message sa screen, muling sumilay ang malamig na ngiti sa labi ni Celeste. Ang card na may unlimited na limitasyon ay ngayon ay yan 100,000 na lang. Ang card na ipinagmamalaki ni Imelda na gagamitin para sa kanyang bonggang 70th birthday party sa pinakamamahaling hotel. Ang limitasyon nito ngayon ay sapat lang para makabili ng ilang beses ng tanghalian sa 7-Eleven. Ito ay isang matalinong patibong na inihanda ni Celeste. Bakit hindi niya agad ipina-deactivate ang card? Para bigyan sila ng isang sandali ng pangarap. Para hayaan silang magplano ng party, magpadala ng imbitasyon, at marating ang tuktok ng kanilang kayabangan. At sa pinakamasayang sandali, doon niya wawasakin ang sahig na kanilang tinatapakan. Sa ganoong paraan, mas malalim at mas malupit na desperasyon ang maibibigay niya sa kanila. 100,000. May kalkulasyon din si Celeste sa halagang ito. Ito ay saktong-sakto o medyo kulang para sa down payment ng isang party sa isang luxury hotel. Hindi nila mapapansin sa yugto ng pagbabayad ng down payment na may problema na sa card. Bayaran na lang natin ng cash ang down payment o baka system error lang.
iisipin nila. At sa araw ng party, kapag kailangan ng bayaran ang huling bill na aabot sa milyon-milyon, doon lang nila malalaman na nasa bingit na sila ng kapahamakan. Isinara ni Celeste ang kanyang laptop. Uminom siya ng kape. Ang mapait na likido ay dumaloy sa kanyang lalamunan, ngunit para sa kanya ngayon, ito ay kasing tamis ng pulot. Sa labas ng bintana, ang malambot na sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga puno sa kalsada. Tumayo si Celeste. Isinukbit ang kanyang bag at lumabas ng cafe. Ang kanyang patutunguhan ay ang kanyang apartment sa BGC. Isang espasyo na para lang sa kanya. Isang mundo na para lang sa kanya. Isang kastilyo na hindi alam ng kanyang biyenan o ng kanyang dating asawa. Habang bumababa sa hagdanan ng MRT station, tahimik siyang bumulong, 100,000. Sapat na siguro yan para sa down payment ng 70th birthday party. Makakapag-reserve sila. Ang problema ay kung ano ang mangyayari pagkatapos. Nawala ang anyo ni Celeste sa gitna ng maraming tao sa istasyon. Ang imbitasyon sa kapahamakan na kanyang ipinadala ay tiyak na patungo na sa hangal na mag-inang iyon. Samantala, sa bahay, sina Imelda at Ramon ay masayang nagbubukas ng champagne sa sala. Nagawa natin. Tahimik na umalis ang babaeng yon. Siyempre, Mama. Tinakot ko lang ng kaunti. Tumiklop agad ang walang alam sa mundong yon. Nagdiriwang sila ng kanilang tagumpay. Walang kamalay-malay sa bombang nakatanim sa ilalim ng kanilang mga paa. Agad na binuklat ni Imelda ang brochure ng hotel. Ramon, dapat sa Grand Maharlika Hotel Manila tayo, sa pinakamalaking ballroom. Ang Phoenix Ballroom. At ang pagkain, dapat yung lobster at abalone course. Oo, gawin mo kung anong gusto mo. Unlimited naman ang limit ng card. Ang kanilang magaspang na tawanan ay umalingaw-ngaw sa malamig at walang taong bahay. Ito ay simula pa lamang ng isang mahabang trahedya. Ilang araw ang lumipas, sa gitna ng Maynila, naroon ang The Grand Maharlika Hotel Manila. Ang gintong revolving door ay tahimik na umiikot sa lobby. Isang higanteng chandelier na gawa sa kristal ang nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag. Ang makintab na sahig na gawa sa marmol ay parang salamin na sumasalamin sa mga taong naglalakad. Mayroong banayad na amoy ng bulaklak at maririnig ang eleganteng musikang klasikal. Isa ito sa mga pinakamamahaling hotel sa buong bansa. Sa marangyang lobby na iyon, 2 tao ang naglalakad na para bang sila ang may-ari ng lugar, sina Imelda Reyes at ang kanyang anak na si Ramon. Ngayon, hindi ang karaniwang fur coat ang suot ni Imelda. Isang mas mahal na sable fur bolero ang nakapatong sa kanyang balikat. Ang kanyang buhok ay bagong ayos mula sa parlor. At mayroon pa siyang gintong suklay na nakatusok dito. Ang mga gintong singsing sa kanyang mga daliri ay naroon pa rin at mayroon na siyang suot na malalaking perlas na kuwintas. Sino mang makakita ay masasabing isa siyang mayaman na may masamang panlasa. Sa tabi niya ay si Ramon. Nakasuot ng bagong tayong suit. Isang itim na double-breasted suit na may gintong cufflinks. Isang sutlang panyo ang sinadyang ipasilip sa kanyang bulsa. Sa isang kamay, syempre, ay ang kanyang pinakabagong smartphone at sa kabila naman ay ang itim na VIP card na may pagmamalaki niyang hawak. Tingnan mo, Ramon, ang lobby na to. Iba talaga ang level, no? Malakas na sabi ni Imelda habang nakatingala sa chandelier. Dahil sa lakas ng kanyang boses, napalingon ang mga dayuhang turista na nakaupo sa sofa. Hindi ito pinansin ni Ramon at itinulak ang likod ng ina. Mama, nasa 2nd floor daw yung mga function room. Tara na. Sa function room sa ikalawang palapag, tanaw mula sa malaking bintana ang isang magandang hardin na istilong Hapon. Ang mga pader ay may mga oil painting na nakalagay sa gintong frame at sa ibabaw ng mesa ay may mga sariwang bulaklak sa isang kristal na florera. Isang lalaki na mukhang manager
ang magalang na sumalubong sa kanila. Mga 40 anyos, payat, at mukhang propesyonal. Sa kwelyo ng kanyang itim na suit, ay kumikinang ang gintong pin ng hotel. Welcome po. Para po sa inyong party consultation, tama po ba? Umupo si Imelda at malakas na inilapag ang kanyang handbag sa mesa. Para sa 70th birthday ko. Mayabang niyang sabi. Bahagyang nanlaki ang mata ng manager. Nagustuhan ni Imelda ang reaksyon nito, kaya lalo pa siyang nagmayabang. Ihanda ninyo ang pinakamahal na menu sa hotel na to. Lobster, abalone, Angus beef. Basta, gamitin ninyo ang pinakamamahaling sangkap. Naiintindihan mo? Okay ka lang, mama? Kakasabi mo lang ng lobster at abalone kanina, bulong ni Ramon. Hindi nakinig si Imelda. Kahit ano, basta yung pinakamahal. Yung dati kong manugang, 10 taon na sinigang at pritong isda lang ang niluluto. Kaya dito ako babawi ng husto. Hinaplos ni Imelda ang kanyang sable fur at sumandal sa upuan, na para bang siya ang may-ari ng hotel. Kinuha ni Ramon ang itim na card mula sa kanyang bulsa. Ito ang card na pinulot nila mula sa putikan. Ang card na pinunasan ni Imelda gamit ang manggas ng kanyang fur coat. Itinapon niya ito sa mesa sa harap ng manager. Isang tuyong tunog ang narinig. Alam mo na siguro kung ano to. Walang problema sa pera. Basta, gawin mong pinakabongga. 100 bisita. Lahat sila, full course meal. Kinuha ng manager ang card at tiningnan ang likod. The Grand Maharlika Hotel Manila, exclusive. Ang card na ito ay ibinibigay lamang sa mga pinakamataas na kliyente na gumagastos ng malaking halaga taon-taon. Biglang nagbago ang pakikitungo ng manager at naging mas magalang. VIP card po pala. Pasensya na po. I-verify ko lang po sandali. Habang wala ang manager, hinaplos ni Imelda ang lugar kung saan nakalagay ang card at tumawa ng magaspang. Sa wakas, bumalik na sa tunay na may-ari ang card na hawak ng malas na babaeng yon. Isang sakim na kislap ang makikita sa kanyang mga mata. Nakipagtawanan din si Ramon. Tama ka, mama. 10 taon niyang itinago. Yan nang walang silbi. Ang mga bagay na ganito. Para lang sa mga taong tulad natin. Humalakhak ng malakas si Imelda. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng silid. Bumalik ang manager, dala ang isang makapal na katalog ng mga party package. Salamat po sa paghihintay. Na-verify na po namin ang VIP card at maaari po itong gamitin. Heto po ang aming mga party package. Binuksan ng manager ang catalog. Sa unang pahina, nakasulat sa gintong letra, ang Grand Maharlika Prestige Banquet. Ito po ang aming pinakaprestihiyosong package. Kasama na po rito ang lobster at abalone, Angus beef steak, at isang full course na gumagamit ng mga sariwang seafood. Kasama na rin po ang dessert buffet. Para sa 100 bisita, ang kabuuang halaga po ay kumuha ng calculator ang manager. Humigit kumulang IM4, libong-libong, 4 na milyon. Saglit na natigilan si Imelda, ngunit agad siyang nagkunwari at sinabing, mura lang pala yan. Ang anak ko, maraming building sa Makati yan. Tumatawa siya na para bang wala lang, ngunit may butil ng pawis sa kanyang noo. Siyempre, nagkunwaring hindi ito napansin ng manager. Iyon ang trabaho niya bilang isang propesyonal. Kung ganoon po, hihingin na po namin ang down payment na 500,000. 500,000? Sige, barya lang yan. Iwinagayway ni Imelda ang kanyang kamay. Ibinigay ni Ramon ang card sa manager. Isinaksak ng manager ang card sa terminal. Ilang sandali ng katahimikan. Beep. Isang mabilis na tunog ng approval ang narinig sa silid. Down payment. 500,000. Approved. Nang marinig iyon, biglang nagliwanag ang mukha ni Imelda. Para siyang nagmamay-ari ng buong mundo.
Kinuha ni Ramon ang card pabalik. Sige, sa araw na lang ng party babayaran ang natitira, di ba? Opo, sir. Sa araw po ng party, ang final billing. Tumango si Ramon at tumayo. Tumayo na rin si Imelda. Inaayos ang kanyang sable fur. Tandaan mo, ha? Sa araw ng party, yung flower arrangement sa entrance, dapat yung pinakamahal. Yung pagpasok ko, dapat lahat ng bisita mapapanganga. Naiintindihan mo? Masusunod po, ma'am. Ihahanda po namin ang pinakamagandang palamuti. Yumuko ng malalim ang manager. Umalis sila sa silid na puno ng kayabangan. Hindi alam na sila mismo ang humuhukay ng sarili nilang libingan. Isang linggo na lang bago ang party. Sa isang luma at maliit na community hall, naroon ang Senior Citizens Association kung saan araw-araw pumupunta si Imelda. Sa isang silid na may banig, ilang matatandang babae ang naglalaro ng tong-its. Sa isang sulok, 2 lalaki ang tahimik na naglalaro ng chess. Mula sa TV, malakas na maririnig ang ingay ng isang noontime show. Biglang bumukas ang pinto. Si Imelda, nakasuot pa rin ng sable fur, at may dalang designer handbag na may kumikinang na gintong logo. Siyempre, ito ay isang peking bag, katulad ng ibinigay ni Ramon kay Micaela. O, andito na pala kayong lahat. Naglakad siya papunta sa gitna. Tumigil sa paglalaro ang mga babae at tumingin sa kanya. Wow, Imelda! Ang ganda naman ng suot mo ngayon! Hindi ito maganda. Ito ang normal kong suot. Mayabang na sagot ni Imelda at umupo sa isang unan. Sa harap ng lahat, binuksan niya ang kanyang handbag. Ang laman, isang makapal na bunton ng 1,000 pisong papel. Mga bagong printa na perang papel na wala pang tupi. Inilabas niya ito at malakas na inilapag sa banig. Isang tuyong tunog ang narinig. Tumahimik ang buong silid. Tumigil ang mga kamay na may hawak na baraha at kahit ang mga naglalaro ng chess ay napalingon. Lahat ng mata ay nakatutok sa perang nasa harap ni Imelda. Ninanamnam ni Imelda ang atensyon. Itinaas niya ang kanyang baba, ipinagmalaki ang dibdib, at hinaplos ang kanyang sable fur bago dahan-dahang nagsalita. Ang anak ko kasi, maraming building sa Makati yan. Ang 70th birthday ko, sa isang luxury hotel gagawin bilang isang VIP. Kaya sana makapunta kayong lahat. Ibinuklat niya ang pera na parang pamaypay at ngumisi. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng Senior Citizens Association. Wow! Sa hotel? Saang hotel? Sa The Grand Maharlika Hotel Manila. Alam niyo yon, di ba? Yung pinaka-prestihiyosong hotel sa buong syudad. Narinig ko, milyon-milyon daw ang bayad para lang magrenta ng function room doon. Lalong ipinagmalaki ni Imelda ang kanyang kwento. Lobster, abalone, Angus beef, at may dessert buffet pa. 100 bisita, lahat full course. Ang anak ko ang magbabayad ng lahat gamit ang VIP card. Sabi niya, "Wag daw akong mag-alala sa pera." Wow! Ganoon na pala kayaman si Ramon? Hindi lang mayaman. May sarili siyang opisina sa Makati. Henyo sa investment ang anak ko. Ipinagmalaki niya ang kanyang dibdib at hinawakan ang kanyang perlas na kuwintas. Puro papuri at inggit ang narinig niya mula sa paligid. Ang swerte mo naman, Imelda. Ang bait ng anak mo. Oo. Yan lang ang maipagmamalaki ko sa anak ko. Yung asawa niya kasi, walang kuwentang palamunin kaya pinalayas ko. Pero ang anak ko, lumaki siyang napakabuti. Diniinan niya ang salitang pinalayas. Puno ng pangaalipusta kay Celeste. Walang sinuman ang nagduda sa mga sinabi ni Imelda. Ang makapal na bunton ng pera sa banig ang nagpatahimik sa lahat ng tanong. Kontentong ibinalik ni Imelda ang pera sa kanyang bag. Kinuha niya ang mga imbitasyon at ipinamigay sa bawat isa. Isang magarang imbitasyon na may gintong border. Nakasulat dito. Maligayang pagdiriwang ng ika-70. Kaarawan ni Gineng. Imelda Reyes.
Pagkaalis sa community hall, naglakad si Imelda sa palengke na iwinawagayway ang kanyang sable fur. Bawat taong makasalubong niya ay kinukwentuhan niya tungkol sa kanyang birthday party. Ang tindera ng gulay, ang may-ari ng laundry shop, ang may-ari ng parlor, lahat ay binigyan niya ng imbitasyon at ipinagmalaki kung gaano kadakila ang kanyang anak. Samantala, sa isang high-end department store, nakatayo si Ramon at ang kanyang kabit na si Micaela sa harap ng isang designer shop. Babe, ang ganda nun. Turo ni Micaela sa isang handbag na gawa sa balat ng buwaya. Ang presyo, A, 2, ein, do, ein. Hindi man lang natinag si Ramon sa presyo. Hindi naman niya pera iyon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang makapal na sobreng puno ng pera. Iyon ang perang ipinagkatiwala sa kanya ng isang matandang kliyente para sa kanyang pagreretiro. Miss, pakibalot nito. Ibinigay ni Ramon ang sobre sa tindera at ngumiti ng mayabang. Ang perang pinaghirapan ng isang tao ay naging isang regalo para sa kanyang kabit. Hawak ni Micaela ang mamahaling bag na may malawak na ngiti. I love you, babe! Niyakap ni Ramon si Micaela at bumulong. Yung bayad sa party ni Mama, yung card na iniwan ng dati kong asawa ang gagamitin natin. Unlimited ang limit nun. Kaya kumain at uminom tayo hanggat gusto natin. Talaga? Card ng ex-wife mo? Nagtatakang tanong ni Micaela. Hindi ex-wife, ex-katulong. Ang tangang babae na yon, iniwan niya yung card nang hindi alam ang halaga. Napakatanga niya talaga. Nagtinginan sina Ramon at Micaela at tumawa ng magaspang. Walang kamalay-malay na malapit ng gumuho ang kanilang mundo. Habang lasing sa kasinungalingan sina Imelda at Ramon, sa opisina ni Celeste sa BGC, tahimik ngunit tiyak niyang inihahanda ang huling yugto ng kanyang paghihiganti. Sa ibabaw ng kanyang mesa, mayroong ilang bunton ng mga dokumento na maayos na nakasalansan. Ito ang mga matitibay na ebidensya ng krimen ni Ramon na palihim niyang inipon sa loob ng 10 taon. Hinati niya ang mga dokumento sa 3 sobre. Unang sobre, para kay G. Tagle, isang retiradong guro at pinakamalaking biktima ni Ramon. Nakapaloob dito ang mga kopya ng bank statement na nagpapakita kung paano napunta ang kanyang 10 milyong pisong retirement fund sa personal na account ni Ramon at ginastos sa mga regalo para sa kabit at sugal, kasama ang isang chart na nagpapaliwanag ng daloy ng pera. Pangalawang sobre, para sa mag-asawang Santos, mga matatandang niloko ni Ramon. Naglalaman ito ng mga kopya ng resibo at credit card statement na nagpapatunay na ang kalahati ng kanilang 3 milyong pisong ipon ay ginastos sa mga designer na gamit para kay Micaela. Kasama rin dito ang isang report mula sa isang eksperto na nagsasabing peke at puno ng kasinungalingan ang mga investment report na ibinigay sa kanila ni Ramon. At ang pangatlong sobre, hindi para sa isang individual. Nakasulat dito, Securities and Exchange Commission, SEC. Naglalaman ito ng mga kopya ng opisyal na dokumento na nagpapatunay na ang kumpanya ni Ramon, ang Reyes Asset Management, ay walang lisensya para mag-operate bilang isang investment advisory firm. Kasama rin dito ang isang detalyadong reklamo na nagsasalaysay kung paano niya niloko ang maraming kliyente sa loob ng maraming taon. Sa dulo ng reklamo, malinaw na nakapirma ang pangalan ni Celeste. Isinara ni Celeste ang huling sobre. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. 3 sobre ang tahimik na nakahilera sa kanyang mesa. 3 patalim na wawasak sa buhay ni Ramon Reyes. Tinitigan niya ang mga sobre at nagsalita ng mahina. Isang marangyang handaan na binayaran ng dugo at luha ng ibang tao. Hindi magtatagal, ang handaang iyan ay magiging isang piging ng kahihiyan at pagsisisi. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo at puno ng absolutong katiyakan. Inilagay ni Celeste ang 3 sobre sa kanyang bag at tumayo. Isinuot ang kanyang coat at lumabas ng opisina. Takip silim na. Ang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang pisngi. Naglakad siya patungo sa post office na malapit sa kanyang opisina.
Ang langit ay kulay pula na parang nagliliyab. Ang anino ni Celeste ay humaba sa semento. Sa harap ng pulang postbox, isa-isang kinuha ni Celeste ang mga sobre mula sa kanyang bag at inihulog ito. Unang sulat, para kay G. Tagle. Pangalawang sulat, para sa mag-asawang Santos. At ang pangatlo, para sa SEC. Saglit niyang hinawakan ang huling sobre. Sa sandaling mahulog ito sa loob, matatapos na ang buhay ni Ramon Reyes. Wala nang atrasan. Estafa, illegal solicitation, isang malamig na selda, at mga rehas na bakal ang naghihintay sa kanya. Hindi nag-atubili si Celeste. Inihulog niya ang huling sobre. Tiningnan niya ang kanyang kamay na walang laman. Nanlalamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang dibdib ay nag-aalab. Ang 10 taon ng luhang nilunok niya, ang 10 taon ng galit na kinimkim niya, ngayon ay isinakay niya sa 3 sobre at pinakawalan sa mundo. Tumingala si Celeste. Ang kalahati ng langit ay pula dahil sa paglubog ng araw, at ang kalahati naman ay nilalamon na ng dilim. Parang ang kanyang puso ngayon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ramon Reyes. Humangin ng malakas. Nagulo ang kanyang buhok. Tinawag mo akong kasambahay. Minamaliit mo ako bilang isang babaeng walang alam sa mundo. Hinawakan niya ang malamig na metal ng postbox. Ano kaya ang pakiramdam mo na? Ang kasambahay na iyon ang siyang wawasak sa peking mundong binuo mo. Binitiwan niya ang postbox at tumalikod. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang kanyang likod ay matatag at hindi natitinag. Hinampas ng hangin ang laylayan ng kanyang coat. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay walang pag-aalinlangan. Nakatingin lang sa unahan. Nang gabing iyon, sa bahay ng mga Reyes, binibilang ni Imelda ang mga natitirang imbitasyon sa sala. Sa 100 imbitasyon, iilan na lang ang natitira. Halos na ipamigay na niya lahat. Ha ha ha, sa party na to. Lahat ng tao sa bayan ay titingin sa akin ng may inggit. Tumawa siya ng mag-isa. Si Ramon naman ay nasa kanyang kwarto. Kausap sa telepono si Micaela. Oo, Mika. Nagustuhan mo ba yung bag? Pagkatapos ng party ni Mama, magbakasyon tayo sa Palawan. Puno ng kaligayahan ang boses ni Ramon. Naniniwala siyang lahat ay naayon sa kanyang plano. Ngunit sa ilalim ng kanilang perpektong pangarap, ang 3 sobre ay tahimik, ngunit tiyak na naglalakbay patungo sa kani-kanilang destinasyon, mula sa postbox, patungo sa sorting center, at sa bag ng kartero. Inihahanda na nila ang pagwasak sa mundo ni Ramon. Walang kamalay-malay sina Imelda, Ramon, at Micaela. Ang katahimikan bago ang bagyo. Bisperas ng 70th birthday party. Sa sala ng bahay ng mga Reyes, tinititigan ni Imelda ang Filipiniana gown na isusuot niya bukas. Ito ay isang mamahaling gown na gawa sa pinakamataas na kalidad ng pinya seda na may detalyadong burda ng gintong phoenix. Napakaganda. Kapag suot ko to sa entablado ng hotel, para akong isang reyna. Ikinakalat niya ang manggas at isinusukat sa kanyang sarili sa harap ng salamin, puno ng paghanga. Ang laman ng kanyang isip ay ang mga papuri at inggit na matatanggap niya mula sa mga bisita. Si Ramon naman ay nasa kanyang study, isinusulat ang kanyang talumpati para sa party. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo sa 70th birthday party ng aking ina, si Imelda Reyes. Kung bakit ako naging matagumpay ngayon? Ito ay dahil sa aking dakilang ina na mag-isang nagpalaki sa akin. Binasa niya ang kanyang sinulat at tumango ng may kasiyahan. Isang ulirang anak na matagumpay. Ito ang perpektong pagkakataon para ipakita ang imaheng iyon sa publiko. Uminom siya ng mamahaling brandy habang iniisip ang tagumpay ng kanyang talumpati at ang matamis na kinabukasan kasama si Micaela. Ang hangal na mag-ina ay nasa tuktok ng kanilang kaligayahan sa kani-kanilang mga pangarap. Ang hindi nila alam, sa loob lang ng ilang oras, ang mga pangarap na iyon ay magiging isang bangungot. Sa kanilang likuran,
Ang gulong ng tadhana ay nagsimula ng umikot patungo sa kapahamakan. Samantala, ang mga biktima ni Ramon, sina G, Tagle at ang mag-asawang Santos ay tulalang nakatingin sa isang express mail na natanggap nila galing sa isang anonymous. Sa loob, naroon ang napakaraming ebidensya na nagdedetalye kung saan napunta ang perang ninakaw sa kanila. Ito, nanginginig sa galit ang kamay ni G. Tagle habang hawak ang mga dokumento. Ang mag-asawang Santos naman ay nag-iyakan na lang dahil sa matinding pagkabigla. Ang perang pinaghirapan nila at inipon sa buong buhay nila ay ginastos lang ng isang lalaking mukhang mabait para sa kanyang luho at kabit. Ang katotohanang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Habang nasa gitna sila ng galit at desperasyon, isang tawag ang kanilang natanggap. Galing kay Attorney Santos, ang abogado ni Celeste, G. Tagle, G. at Geengeng. Santos, ako po si Attorney Santos. Mayroon pa pong ibang mga biktima si G. Ramon Reyes. Kung maaari po ba tayong magkita-kita para pag-usapan ang ating mga susunod na hakbang? Ang kalmado, ngunit matatag na boses ng abogado ay naging isang sinag ng pag-asa para sa kanila. Nagpasya silang kumilos agad. Kinaumagahan, kasama ang iba pang mga biktima, pupunta sila sa istasyon ng pulis para magsampa ng reklamo. At pagkatapos, didiretso sila sa The Grand Maharlika Hotel Manila kung saan idinaraos ang birthday party. Sa opisina naman sa BGC, tahimik na pinagmamasdan ni Celeste ang mga ilaw ng gabi. Bawat ilaw ay may sariling buhay, sariling kwento. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang kwento ay kinontrol ng ibang tao. Ngunit magtatapos na iyon. Bukas, matatapos na ang lahat. At magsisimula ang isang bagong kwento. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakalagay ang basag na salamin na pamana ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong kinuha at hinawakan ng mahigpit. Inay, malapit nang matapos ang mahabang laban. Panoorin ninyo po ako. Kakaibang kalmado ang kanyang puso. Ang katahimikan, bago ang bagyo. Hindi lang sa bahay ng mga Reyes, kundi pati na rin sa puso ni Celeste. Ngunit magkaiba ang kahulugan. Ang katahimikan ng mga Reyes ay katahimikan ng kamangmangan at kayabangan patungo sa kapahamakan. Ang katahimikan ni Celeste ay katahimikan ng kahandaan at determinasyon bago ang isang bagong simula. Ang gabi sa Maynila ay pantay-pantay para sa lahat. Ngunit pagsikat ng araw, ang ilan ay naniniwalang isang marangyang handaan ang naghihintay, habang ang iba naman ay inihahandaan na ng isang entablado ng paghuhukom. At ang babaeng nagplano ng lahat ay tahimik na naghihintay sa oras ng paghatol. Ang party ba bukas ay magiging isang pagdiriwang o isang impyerno? Walang sino man ang makakapigil sa sagot. Araw ng 70th birthday party. Ang Phoenix Ballroom, ang pinakamalaking function hall ng The Grand Maharlika Hotel Manila, ay puno ng karangyaan. 3 higanteng chandelier ang nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag at bawat mesa ay may magagandang palamuti ng sariwang bulaklak. Ang pinaghalong amoy ng pulang rosas at puting liryo ay bumabalot sa buong lugar. Sa entrance, isang malaking banner na may gintong ribbon ang nakasabit. Nakasulat dito sa gintong letra na tinatamaan ng spotlight. Maligayang pagdiriwang ng Ika. 70 Kaarawan ni Gneng. Imelda Reyes. 11:00 ng umaga, nagsimulang dumating ang mga bisita. Mga kaibigan mula sa Senior Citizens Association, mga may-ari ng tindahan sa palengke, mga kapitbahay, lahat ay nagbihis ng husto para sa okasyon. At lahat ay namangha sa karangyaan ng lugar. Wow, parang palasyo! Ang yaman talaga ng anak ni Imelda. Sa likod ng entablado, nag-aayos ang bida ng araw. Si Imelda, sa harap ng salamin. Ang kanyang suot na mamahaling Filipiniana gown na may burda ng gintong phoenix ay kumikinang sa ilalim ng ilaw.
Ang kanyang sinturon ay gawa sa ginto. May gintong suklay sa kanyang buhok at malalaking perlas na hikaw. Lubos siyang nasiyahan sa kanyang itsura at mayabang na itinaas ang kanyang baba. Napakaganda ko talaga. Bagay talaga sa akin ang mga ganitong lugar. Sa tabi niya, inaayos ni Ramon ang kwelyo ng kanyang itim na suit. Gintong kurbata, gintong cufflinks. Perpekto niyang ginagampanan ang papel ng isang ulirang anak. Mama, handa ka na ba? Halos kumpleto na ang mga bisita. Oo, Ramon. Tara na. Ito ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Binuksan ni Imelda ang pinto patungo sa entablado. Sa sandaling iyon, lahat ng tingin ng 100 bisita ay napunta sa kanya. Kumikinang ang kanyang gown habang umaakyat siya. Tiningnan niya mula sa itaas ang mga tao. Para siyang isang reyna na tumitingin sa kanyang mga alagad. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdating. Salamat! Ikinaway niya ang kanyang mga kamay. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ang anak ko, ginawa niya itong napakagandang party para sa akin. Kaya ngayon, kumain kayo hanggat gusto ninyo. Sagot ko lahat. Malakas niyang sabi. Si Ramon ay yumuko ng malalim sa mga bisita. Isang perpektong imahe ng isang mabuting anak. Puro papuri at inggit ang narinig. Ang buti naman ni Ramon. Ang swerte ni Imelda sa anak niya. Nagsimulang ihain ang pagkain. Lobster, Angus beef steak, abalone, king crabs. Sunod-sunod na inilapag sa mesa ang mga pinakamasasarap na pagkain. Nagliwanag ang mga mata ng mga bisita. Sabay-sabay silang nagsimulang kumain. Mula sa entablado, pinagmasdan ni Imelda ang lahat ng may ngiti. Ito na iyon. Ito ang matagal na niyang pinangarap na party. Pag-uusapan sa buong bayan, lahat ay maiinggit sa kanya. At siya ang sentro ng lahat. Pakiramdam niya ay para sa sandaling ito siya nabuhay. Ramon, kuhanan mo ako ng litrato. Sige, Mama. Kinuha ni Ramon ang kanyang smartphone at itinutok ang kamera. Nagpose si Imelda. Click. Tunog ng kamera. Iyon na ang huling sandali ng kanyang kaligayahan. Ngunit sa likod ng masayang eksena, isang seryosong manager ang dahan-dahang lumalapit kay Ramon sa likod ng entablado. Hawak niya ang isang card terminal. Mr. Reyes, maaari po ba kayong makausap sandali? Ang kastilyo ng kasinungalingan ay malapit ng gumuho. Mr. Reyes, maaari po ba kayong makausap sandali? Mahinang sabi ng manager. Lumingon si Ramon na abala sa pagkuha ng litrato ng kanyang ina. Ano yon? Busy ako. Tungkol po sa card. Along humina ang boses ng manager. Dahil sa seryosong tono, bahagyang kumunot ang noo ni Ramon. Dinala ng manager si Ramon sa isang pasilyo kung saan walang tao. Sir, sinubukan po naming i-charge sa VIP card ang partial payment para sa araw na ito pero ipinakita niya ang card terminal kay Ramon. Malinaw na nakasulat sa screen ang mga pulang letra. Credit limit exceeded. Ha? Biglang namutla si Ramon. Ang natitira na lang pong available credit ay along 50,000. 50,000? Imposible! Unlimited dapat ang limit ng card na to. Pasigaw na sabi ni Ramon. Ngunit kalmado lang ang manager. Sa system po namin, ang total credit limit ay nakaset sa ayong 100,000. Dahil nagbayad na po kayo ng gili 50,000 na down payment, ali 50,000 na lang po ang natitira. Ang bill po ninyo sa ngayon ay humigit kumulang letatlong 8,800,000, 3,800,000. Nanginginig ang boses ni Ramon. Malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagmamadali niyang kinuha ang isa pang credit card mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang personal na card. Eto ang gamitin mo. Kinuha ng manager ang card at sinubukang muli. 1, 2, 3 segundo. Beep. Isang tunog ng pagtanggi ang narinig.
Sa screen, nakasulat, "This card cannot be used." Nang hina ang mga tuhod ni Ramon. Pati ang personal niyang card, hindi na gumagana. Naalala niya. Ilang araw na siyang nakakatanggap ng mga tawag mula sa bangko tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon. Nagsimula na pala ang imbestigasyon ng SEC. Ang reklamong ipinadala ni Celeste ay nakarating na at nagsisimula ng gumana. "Sir," sabi ng manager, tinitingnan ang mukha ni Ramon. Ang mukha ni Ramon ay hindi na maputla, kundi kulay abo na. Teka, may iba pang paraan. Habang nagkakagulo si Ramon sa loob ng ballroom, patuloy pa rin si Imelda sa pag-iikot sa mga bisita na parang reyna. "Masarap tong lobster, di ba? Sige lang, kain lang kayo." Wala pa siyang kamalay-malay na unti-unti nang bumubukas ang pinto ng impyerno sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pasilyo, kinuha ni Ramon ang kanyang smartphone. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay, kaya 3 beses siyang nagkamali sa pag-input ng passcode. Nang sa wakas ay mabuksan niya ang kanyang banking app. Account balance, A2,300. Napakaliit na halaga para bayaran ang AYA 3.8 million na bill. Muling nagsalita ang manager. Ang kanyang boses ay hindi na magalang, kundi malamig at opisyal. "Sir, kung hindi po kayo makakapagbayad, magkakaroon po tayo ng problema." Nagsimula na po ang party. "Kaya kailangan po ninyong bayaran ang pagkain ngayong araw." "Alam ko. Teka lang. Bigyan mo ako ng oras." Ngunit hindi nakakampi ni Ramon ang oras. Sa sandaling iyon, ang pangunahing pinto ng ballroom ay bumukas nang may nakakabinging lakas. Ang metal na pinto ay tumama sa pader at yumanig sa buong lugar. Lahat ng tawanan ay tumigil. Lahat ng tingin ay napunta sa pinto. Sa entrance, nakatayo ang 5 o 6 na lalaki na may galit na mga mukha. Mayroon silang mga puting headband at may hawak na mga placard na may nakasulat na "Ibalik mo ang pera namin." Ang lalaking nasa unahan, si G. Tagle, ay pula sa galit, namumula ang kanyang mga mata, at litaw ang mga ugat sa kanyang leeg. "Ramon Reyes, ibalik mo ang retirement fund na pinahirapan ko." Ang sigaw ni G. Tagle ay pumunit sa hangin. Sa isang iglap, nagyelo ang masayang party. Ang isang matandang babae na isusubo na sana ang lobster ay natigilan. Ang isang matandang lalaki na ngumunguya ng Angus beef ay huminto. Lahat ay parang tumigil. Mula sa likuran ni G. Tagle, pumasok ang mag-asawang Santos. At sa likuran nila, 2 pulis na nakauniporme. Hawak nila ang malamig at kumikinang na posas. Ang sirena ng kapahamakan ay umalingaw-ngaw sa party. "Ramon Reyes, arestado ka sa kasong estafa at qualified theft. Sumama ka sa amin sa presinto." Ang mababa, ngunit may autoridad na boses ng pulis ay umalingaw-ngaw sa nagyeyelong ballroom. Mula sa likod ng entablado, lumabas si Ramon. Ang kanyang mukha ay parang isang puting papel. "Hindi! Nagkakamali kayo! Ang ginagawa ko ay..." "Tumahimik ka! Manloloko!" sigaw ni G. Tagle at sumugod kay Ramon. Nagsigawan ang mga bisita at nagtago sa likod ng mga mesa. Sumunod si G. Santos. "Ang perang inipon namin para sa aming pagtanda, ninakaw mo, walang hiya ka." Ang ballroom ay naging isang eksena ng kaguluhan. Tumumba ang mga mesa, nabasag ang mga plato. Nagkalat sa sahig ang mga lobster at abalone. Naghalo ang sigaw ng mga bisita at ng mga biktima. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang tumayo sa isang sulok. Ang kabit ni Ramon, si Micaela. Nakaimbitasyon siya bilang partner ni Ramon, nakasuot ng isang maikling bestida at pulang-pulang lipstick. Bigla siyang namutla. "Estafa?" Nanlaki ang mga mata ni Micaela. Tiningnan niya ang handbag na gawa sa balat ng buwaya na nakasabit sa kanyang braso. Ang handbag na E250,000.
O inakala niyang $250,000? Biglang may nag-connect sa isip niya. Kung lahat ng pera ni Ramon ay galing sa panloloko, ibig sabihin, itong bag. Nanginginig na tiningnan ni Micaela ang label sa loob ng bag. Ang tahi ay hindi pantay. Ang logo ay bahagyang tabingi. Peke! Ngayon, ang mukha ni Micaela ay pula na sa galit. Sumabog ang galit mula sa kanyang kalooban. Naglakad siya palapit kay Ramon. Ramon! Napalingon si Ramon. Sa sandaling iyon, pak! Isang malakas at tuyong tunog ang narinig sa buong ballroom. Isang malakas na sampal mula kay Micaela ang tumama sa kaliwang pisngi ni Ramon. Namula ito at nag-iwan ng malinaw na bakas ng kamay. Kaya pala ang cheap ng itsura ng bag na to. Hayop ka! Manloloko! Ibinato ni Micaela ang peking bag sa dibdib ni Ramon. Ibalik mo ang mga taon na sinayang ko sa'yo. Walang kuwenta ka. At si Imelda? Ang dapat sana'y bida ng gabi? Nakatayo lang siya sa entablado? Tulala. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling Filipiniana gown ay nawalan ng lakas at napakapit na lang sa rehas. Ang kanyang mukha ay kulay abo, parang patay. Ramon? Anong nangyayari? Nanginginig niyang tanong. Ang tingin ng mga bisita ay napunta sa kanya. Ang dating paghanga at papuri ay nawala na. Sa halip, ang kanilang mga mata ay puno ng pang-aalipusta at pagkutya. Hindi pala may-ari ng building, manloloko lang pala. Lahat ng perang yan. Galing pala sa panloloko. Ang mga kaibigan niya sa Senior Citizens Association na humanga sa kanya ay ngayon ay tinuturo siya at pinagtatawanan. Nakakahiya! Ipinagmamalaki niya ang anak niyang manloloko. Sinubukang bumaba ni Imelda mula sa entablado, ngunit nawalan siya ng lakas at nadulas. Sumabit ang kanyang gown at bumagsak siya sa sahig. Tumalsik ang gintong suklay mula sa kanyang buhok. Sigaw niya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi siya makagalaw. Sa gitna ng mga mapanlibak na tingin at bulungan, lumapit ang mga pulis kay Ramon. Mr. Reyes, tara na. Click! Ang malamig na tunog ng metal. Ipinosas ang kanyang mga kamay. Wala nang lakas si Ramon para lumaban. Ang pisngi niyang sinampal ay namumula at maga, at ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na. Dinala ng mga pulis si Ramon palabas. Sinundan siya ng katahimikan ng mga bisita. Hindi katahimikan, kundi mga buntong hininga at mapanlibak na mga tunog. Si Imelda ay nakaupo sa sahig, pinapanood ang kanyang anak na dinadala palayo. Ang kanyang mamahaling gown ay puno na ng dumi mula sa mga nagkalat na pagkain at nawawala na ang isang hikaw niyang perlas. Ramon, ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw sa unti-unti nang nawawalan ng taong ballroom at ang lahat ng eksenang iyon mula sa entrance ng ballroom sa ilalim ng banner na may gintong ribbon ay tahimik na pinapanood ng isang babae. Si Celeste Aguilar, number 7, in the 9, nakasuot ng itim na coat, ang kanyang buhok ay nakatali. Nakasandal siya sa pinto, walang emosyon sa kanyang mukha. Walang galit, walang saya, walang lungkot, tanging ang tahimik at matatag na tingin ng isang taong sa wakas ay naibaba na ang isang napakabigat na pasanin. Ang paggapang ni Imelda sa sahig, ang pagposas kay Ramon, ang pagsigaw ni Micaela. Itinatak ni Celeste ang bawat eksena sa kanyang isipan. Unti-unti. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Isang nakakakilabot na ganda. Tahimik siyang tumalikod. Tok, tok, tok. Ang tunog lang ng kanyang takong ang maririnig sa tahimik na pasilyo ng hotel. Unti-unting lumayo ang kanyang anyo. Hindi na siya lumingon pa. Ang bigat na parang bakal sa kanyang dibdib sa loob ng 10 taon, ngayon ay tuluyan ng natunaw at umagos palayo. Nang gabing iyon, matapos ang party na naging impyerno, sa isang madilim na iskinita sa Maynila,
Malakas na bumubuhos ang ulan. Ang ilaw mula sa poste ay sumasalamin sa basang semento. Sa isang sulok, mayroong isang luma at sirang pampublikong telepono. Sa loob nito, isang babae ang nakaupo, si Imelda Reyes. Wala na ang imahe ng babaeng nakasuot ng mamahaling gown, ilang oras lang ang nakalipas. Ang kanyang damit ay puno ng dumi at putik. Wala na ang gintong suklay, at ang kanyang buhok ay basa at mukhang buntot ng daga. Ang sable of fur na nakapatong sa kanyang balikat ay nakalubog sa maruming tubig. Nanginginig ang kamay ni Imelda. 3 beses niyang nahulog ang barya bago niya ito maipasok. Isang numero lang ang naaalala niya. Ang numero ng babaeng dati niyang manugang, si Celeste Aguilar. Ring, ring, ring. Ang tunog ng pagtawag. 1, 2, 3 beses. Click! Sumagot ang telepono. Ang maririnig sa kabilang linya ay ang tunog ng mga alon. Si Imelda ang unang nagsalita. Si Celeste. Basag ang kanyang boses. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Si Celeste. Ako ang may kasalanan. Humagulgol siya. Hindi ko alam na pera mo pala yung nasa card. Hindi ko alam na pera mo pala yung pambayad sa hotel. At totoo, hindi ko alam. Hindi ko rin alam na manloloko pala ang anak ko. Ang akala ko lang matagumpay siya at mabuting anak. Tanga ako, Celeste. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Celeste, parang awa mo na. Luluhod ako sa'yo. Gagawin ko lahat ng gusto mo. 1 beses lang. Tulungan mo kami. Ang kanyang sigaw ay humalo sa malakas na buhos ng ulan. Sa kabilang linya, pinagmamasdan ni Celeste ang dagat. Nasa manpupulong rock formation siya sa El Nido, Palawan. Ang kulay asul na dagat ay napakalawak. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Hawak niya ang kanyang smartphone habang tahimik na tinitingnan ang tanawin. Kalmado ang kanyang mukha. Ang nakabibinging iyak ni Imelda ay tumatagos sa kanyang tainga. Ngunit hindi kumurap ang kanyang mga mata. Kung ito ay 10 taon na ang nakalipas, iiyak siya. Kung 5 taon na ang nakalipas, baka nagdalawang isip siya. Ngunit iba na siya ngayon. Dahan-dahan siyang nagsalita. Mama, Imelda. Tumigil sa pag-iyak si Imelda. Ang tawag na iyon, na sanay na niyang marinig sa loob ng 10 taon, ay may ibang bigat ngayon. Malamig, pero hindi nanginginig. Matatag, pero walang galit. Iyan po ang kabayaran sa pag-upo sa isang trono na hindi para sa inyo. Ang boses ni Celeste ay malinaw na narinig sa ibabaw ng tunog ng alon sa loob ng 10 taon. Tinawag ninyo akong kasambahay, isang palamunin na walang alam sa mundo, isang babaeng walang silbi. Ni minsan po sa loob ng 10 taon, hindi ako naging manugang para sa inyo. Para sa inyo, isa lang akong makinang tagaluto, tagalaba, at tagabayad ng card. Tapos ngayon, sasabihin ninyo na hindi ninyo alam? Mama Imelda, hindi mahalaga kung kaninong pera iyon. Kahit wala akong pera, o kahit mas mayaman pa ako, hindi ninyo babaguhin ang pakikitungo ninyo sa akin, dahil iyan po ang tunay ninyong pagkatao. Hindi. Celeste, nagsisisi na ako. Muling umiyak si Imelda. Tinitigan ni Celeste ang dagat at sinabi ang kanyang huling mga salita. Huwag na po kayong tatawag sa akin. Kahit kailan. Toot, toot, toot. Pinatay niya ang tawag. Napaupo si Imelda sa sahig ng phone booth. Celeste. Celeste. Ngunit wala nang sasagot sa kanya. Ang ulan lang ang patuloy na bumubuhos. Sa Palawan, matapos ibaba ang tawag, binuksan ni Celeste ang likod ng kanyang smartphone at kinuha ang SIM card. Ang maliit na chip na naglalaman ng lahat ng numero mula sa kanyang mapait na nakaraan. Inihagis niya ito ng buong lakas
patungo sa dagat. Kumislap ito sa ilalim ng araw bago tuluyang lumubog sa asul na tubig. Isang maliit na talsik lang ang nakita para kay Celeste. Ito ang seremonya ng tuluyang paglilibing sa kanyang madilim na nakaraan. Isang kumpletong paghihiwalay. Sa kanyang hinaharap, wala nang anino ng pamilyang iyon. Ilang buwan ang lumipas, ang tag-araw sa Palawan ay iba sa Maynila. Mainit ang sikat ng araw at ang langit ay laging asul. Nakatayo si Celeste sa isang malawak na lupain sa Hilagang Palawan. Ito ang lupang unti-unti niyang binili gamit ang pamanang 1 milyon ng kanyang ina. Sa isang panig, makikita ang luntiang kagubatan. At sa kabila naman, ang kumikinang na dagat. Binuklat niya ang isang dokumento, isang tax declaration. Tiningnan niya ang assessed value. Kumpara sa presyo noong binili niya ito, ilang daang beses na itong tumaas. Ang pag-unlad ng turismo at ang pagiging bahagi nito sa UNESCO World Heritage Site ang nagpataas ng halaga nito. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang bunga ng kanyang pagpupunyagi gabi-gabi sa loob ng 10 taon. Isang tagumpay na nakamit niya ng mag-isa. "Inay, nagawa ko po!" bulong niya. May namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito tumulo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang basag na salamin at idinikit sa kanyang dibdib. Sa basag na refleksyon, ang kanyang mukha ay buong pagmamalaking kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Samantala, sa isang kulungan sa Maynila, sa isang makitid at kulay abong selda, nakaupo si Ramon Reyes. Ang kanyang itsura ay malayo na sa lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ilang buwan lang ang nakalipas. Mahaba ang kanyang balbas. Malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang inuuntog ang kanyang ulo sa pader. "Bog! Bog! Tanga ako! Napakatanga ko! Bog! Minamaliit ko si Celeste. Ang hangal ko." May dugo nang tumutulo mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Mas masakit ang pagsisisi na dumudurog sa kanyang dibdib. Lahat ng pera, lahat ng iyon, galing pala kay Celeste. 10 taon akong naging linta sa kanya. "Celeste, patawarin mo ako. Patawad." Ngunit walang sinuman ang nakakarinig sa kanyang pagsisisi. At sa isang karinderya sa isang sulok ng Maynila, sa isang madilim at mausok na kusina, isang matandang babae ang nakayukong naglilinis ng isang ihawan. Si Imelda Reyes. Wala na ang sable fur, mga gintong singsing, at perlas na kuwintas. Nakasuot siya ng isang maruming apron at guwantes habang kinukuskos ang itim na ihawan. "Hoy, matanda! Yung ihawan para sa table 3. Bilis!" Sigaw ng may-ari. Nagmamadaling kinuha ni Imelda ang mainit na ihawan at dinala sa labas. Yumuko siya ng malalim sa harap ng customer. Ang kanyang itsura ay malayo na sa babaeng mayabang na tumitingin sa mga bisita mula sa entablado. Pagbalik sa kusina, napatingin siya sa isang maliit na TV, balita sa hapon. At sa iba pang balita, isang babaeng investor ang pinag-uusapan ngayon matapos kumita ng daan-daang milyong piso mula sa kanyang investments sa mga lupain sa Palawan. Natigilan si Imelda. Sa screen, nakita niya ang isang babae. Nakatayo sa isang malawak na lupain. Sa likod ay ang asul na dagat. Habang ini-interview, si Celeste Aguilar. Nakasuot ng eleganteng coat si Celeste, maayos ang buhok, at kalmadong sumasagot sa kamera. "Wala pong espesyal na sikreto. 10 taon lang po akong nag-aral araw-araw at naghintay sa tamang pagkakataon." Nakatitig si Imelda sa TV. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Siya, yung dati kong manugang. Bulong niya. Daan-daang milyon? Siya, yung tinawag kong kasambahay. Yung pinalayas ko, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ito gamit ang maruming guwantes, ngunit patuloy pa rin itong umaagos. "Manugang ko yon!
Dapat manugang ko yon. Napahagulgol siya. Hoy, matanda, hanggang kailan ka tatayo diyan? Kung may oras kang umiyak, magtrabaho ka. Sigaw ng may-ari. Pinunasan ni Imelda ang kanyang luha at bumalik sa paglilinis ng ihawan. Ang kanyang likod ay mukhang kaawa-awang nakayuko. Mula sa TV, patuloy pa ring maririnig ang kwento ng tagumpay ni Celeste. Ang naging puhunan ko po sa loob ng 10 taon ay ang 1 milyong pisong iniwan ng aking yumaong ina. Ang perang iyon ang nagpabago sa buhay ko. Isang butil ng luha ni Imelda ang pumatak sa mainit na ihawan. Isang tes-es ang narinig at agad itong nag-evaporate at naging isang maliit na usok. Sa ginintuang lupain ng Palawan, pinagmamasdan ni Celeste ang dagat. Ang lupang tinatapakan niya ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang 10 taon ng pagtitiis na nagsimula sa 1 milyong piso ng kanyang ina ang nagbunga ng ginintuang lupaing ito. Kinuha niya ang basag na salamin at idinikit sa kanyang dibdib. Salamat, inay. Humangin. Ang buhok ni Celeste ay marahang sumayaw. Ang langit sa Palawan ay napakataas at napakaasul. Ipinikit ni Celeste ang kanyang mga mata. Naalala niya ang isang itim na card na itinapon sa maruming sanaw. Naalala niya ang kaawa-awang anyo ng kanyang biyenan na gumagapang para kunin ito at ngayon, sa ilalim ng kanyang mga paa, ay isang ginintuang lupain. Ang card na itinapon sa putikan ay naging isang ginintuang lupain sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay ang walang hanggang asul na dagat. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na ito isang malamig o malungkot na ngiti. Ito ay isang mainit at matatag na ngiti ng tagsibol. Isang ngiti na tanging ang mga nakaligtas sa isang mahaba at malupit na taglamig lang ang mayroon. Humakbang siya patungo sa dagat. Sa ibabaw ng ginintuang lupain, humaba ang kanyang anino. Ang mainit na sikat ng araw ng Palawan ay buong pusong sumisinag sa kanyang likuran.